Magandang araw mga boss. So muli tayong nagbabalik para sa update ng ating 57 trail bike na patuloy na binubuo. So ito nga pala yung pangalawang engine natin sa ating panlaro. Stock stroke, stock valve, 57mm piston. So ayan mga boss, yung ating piston profile. Simple lang. Nilakahin lang natin yung pocket para sakto yung ating clearance sa mga barbula. Madalas kasi tayo mga boss na nagkakaproblema sa sa laki ng ating valve pocket kahit na sintro yan mga boss. Kapag umalog kasi yung ating valve guide mga boss, medyo may alog na yon, talagang hindi na tuwid yung ating galaw sa mga valves natin. So ayan mga boss, nakikita nyo kanina, nilagyan muna natin siya ng grasa para hindi tumagos yung liquid na ilalagay natin pansukat para sa compression ratio na static mga boss. Tapos pinunasan natin yun. Nakita nyo na rin yung ating chamber mga boss. So higpitan lang natin ang apat na stud, yung apat na natin tornilyuhan dyan. Ayan, siguraduhin lang natin mga boss na ito ay mahigpit para walang tagas. So ayan, 30% yung oil, 70% yung gasolina. Use oil yung ginamit ko dyan mga boss, kaya ganyan yung kanyang kulay. Pero pwede na yan mga boss, ang importante ay magamit natin siya pansukat. So ayan, patulong tayo dyan kasi need natin siya itagilid para makuha natin yung accurate na measurement. So ayan, dinagdagan natin dyan kasi may space pa. So yung nakuha natin sa burette natin mga boss is 12.5 ml. Tapos ganito yung computation niya mga boss. Since stock stroke ng 57 trail bike at saka 57 yung ating piston diameter is ganito yan. Yung actual cc niya, marunong na siguro kayo mag-compute niyan, is 147.7 yung actual cc ng 57 trail bike na panglaro. So ganito mga boss yung formula. 147.7 cc plus yung nakuha natin na 12.5 ml sa burette kanina is maminusan niya niyan ng ng 1 ml kasi sa spark plug thread ng XR125 or W125 mahaba kasi yan. So plus 11.5 na lang, then i-divide nyo siya sa 11.5 din. So 147.7 cc plus 11.5 ml is equals to, tapos divide nyo ulit sa 11.5 ml. So wait muna mga boss, kakalculate muna natin. 147.7 plus 11.5, so 12, 9, 5, 159.2. So divide natin yung 159.2, divide natin sa 11.5. So kailangan natin ng calculator dito mga boss para hindi tayo matagalan. Wait lang muna. So ang result mga boss is 13.843. So round off sa 13.8:1 yung ating static compression ratio. So yan yung compression ratio ng ating drag bike mga boss. Ayan. Pero wag
yung kalimutan mga boss na may tinatawag pa tayong dynamic compression ratio. So iba't ibang cam na pwede nating ilagay dito ay iba't iba yung magiging dynamic compression ratio niya mga boss. So ibig sabihin need nyo rin aralin yung mga cam timing at saka cam specs, lalo na sa intake valve closing, kasi yan yung isa sa mga basihan para kunin yung tamang dynamic compression ratio. So bawat timing mga boss, bawat degree ng cam ay may mga kaakibat yan na result or epekto sa ating engine. So ayan mga boss, so nakita nyo na lahat yung aking engine specs. So yan na yan yung final, yan na rin yung piston kasi nasakto na yung kanyang compression. So ngayon mga boss, ang gagawin ko na lang is mag adjust ulit tayo ng cam specs natin, kasi ito talaga yung compression ratio na gusto nating gamitin or gusto nating kunin. So yun lang mga boss, share ko lang at sana'y patuloy pa rin yung mga pagsusuporta nyo sa akin mga boss. Pasensya na kayo dahil natagalan tayo sa pag-upload dahil marami tayong ginagawa. Yun lang mga boss. Jimmy's RT, peace.